Amen. Alright. Wala ba inabot? Wala? Wala nag-abot? Walang paipit? Wala? Wala? Inipit lang yung kamay. No? Wala. Okay. Maganda sana kung Merry Christmas. Tapos, uy, may naramdaman kang konti, no? Tapos, ano lang pala, merong 1,000 nakaipit. Wow. Wala ba nakatanggap ng ano? Habang nagkakamayan tayo? Maganda. Okay. Paracetamol yung... Amen. Okay, so maligayang Pasko po sa lahat po ng ating Jomsi family, maging sa lahat ng mga live viewers natin dyan, maging yung mga nasa malalayong lugar. Napakabuti ni Lord at hindi pa rapture, may Christmas pa tayo. Sino dito masaya kapag Pasko? Taas kamay, mga masaya kapag Pasko. Amen. Kanina po, as I was meditating the song, napakaganda po ng awitin natin. Sometimes, dumarating tayo sa point kung saan, ang dami nating ginagawa. At minsan, yung mga activities sa church, very, exhausting. Napakarami nating ginagawa and marami tayong mga kailangan atinan. But I was reminded, doon sa song, naalala ko, si Jesus binigay niya lahat para sa atin. What a privilege na tayo ay magamit ng Panginoon. Kumbaga, Lord, parang nag-speak sa heart ko, Lord, gamitin mo ako, hayaan mo maubos ang buong buhay ko, buong lakas ko para sa'yo. Amen? Hindi ba magandang privilege na tayo nagagamit ng Panginoon? Nakakasama natin si Lord. We have the opportunity to spend time with the Lord, nakakapag-worship tayo. What a privilege because Jesus Christ gave it all for us. Amen? Lahat ba tayo thankful na binigay ni Jesus lahat para sa'yo? Para magkaroon ka ng kaligtasan. Masaya ba tayo? Are we celebrating? Amen. That's the reason why we have Christmas. Okay? So again, good morning and welcome to church. This is our morning service as well. Doon din sa ating mga nasa live, probably, iba ating mga kasama, ay naka-live na lang kasi may mga ubo, sipon. Okay, ako ay halos pagaling pa lang din ako. Ayan, sample. Okay. So, it's Christmas time once again. Yeah, marami na namang excited, no? Maraming naghahanda, nagpe-prepare. No, kanya-kanyang paraan ng pagsi-celebrate. Maraming mga Christmas party na aatinan. Yung iba hindi na ma-invited pero uma-attend. Ang galing, no? Nakikikain. Okay, nakakapag ng lumpia. Exciting kasi kainan na. So, I think yung mga magpapakasal next year tapos January, ingat-ingat po sa mga sukat ng pantalon, no? Kasi lalaki po 'yan, no? At maraming kainan, maraming handaan. Pero ano ba ang unang pumapasok sa isip mo tuwing Pasko? Ano ba ang unang naiisip mo every time na papalapit na po ang Burr months, no? Or malapit na ang December? Alam niyo po, sa paglipas po ng taon, unti-unti nakakalimot ang mga tao sa totoong reason ng Pasko. Minsan, ang excitement ng mga bata nakatuon na kay Santa Claus. Mas kilala pa si Santa Claus. Yung iba naman, excited kasi makakatanggap sila ng mga regalo. Si Santa Claus at ang mga reindeer niya ay maglalagay daw ng regalo sa kanilang bahay habang sila natutulog. Excited na umattend ng mga party. No? Yung iba naman excited na kasi inuman na naman, anli, no? Yung iba naman nakainan, no? Iba lasingan, sayawan. Iba-iba na po ang klase ng celebration ng Christmas party. Pero sino nga ba ang dapat na maging bida kapag Pasko? Hindi ba dapat si Christ? Amen po ba? So, dapat po si Christ, kasi Christmas dapat si Christ ang maging bida, ang maging sentro ng ating celebration. So, ang tema po ng pag-aaralan natin ngayon is, how can we let Christ shine this Christmas? And I've entitled my message this morning, Christ is a must in Christmas. So bago po tayong magsimula, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat. We have the opportunity to once again understand your word. Lord, buksan niyo po ang aming pangunawa, ang aming mata, ang aming pandinig,
aming puso't isipan upang matanggap namin ang iyong revelation, ang iyong pangungusap. And Lord, hayaan mo na ang katotohanan na marireveal sa amin ngayon ay magdulot ng pagbabago, continue to transform us, and help us, Lord God, to see the glory. Help us, Lord God, to see the presence, the honor. Help us, Lord God, to give praises and thanksgiving to your Son, Jesus Christ, dahil siya naman po talaga ang reason for this season. Lord, we believe that your message would continue to touch us and change us this morning. Help us, Lord God, to let Christ shine this Christmas time. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Sa malakas sa palakpak sa Panginoon. Now, brothers and sisters, my goal today ang pinaka-goal ko po is to bring you back to the real meaning of Christmas. To remind us what really happened. Now, of course, we have a lot of Christmas stories. We're all familiar. No, si Mary and Joseph, naghahanap sila ng inn, and manganganak na siya, or bago pa yon, we understood na nagpakita ang angel kay Mary. So, we're all familiar with that. But right now, I want us to look at Christmas. Gusto ko makita natin ang Christmas in the point of view of God. In the divine point of view. So ano nga ba ang nangyari at bakit special o bakit glorious o bakit isang himala na nagkaroon po ng virgin birth, no? Nagkaroon ng incarnation. So today, I want you to buckle your seatbelts because we will have a slight theological study about Christmas para mas lalo natin ma-appreciate ito in the point of view of God at talagang makapag-celebrate tayo ng tunay na Christmas. Okay? So we'll have a theological study and then I'll also give a practical application ng mga katotohanan patungkol sa Christmas. So turn your Bibles with me to Philippians chapter 2 verses 5 to 11. Philippians chapter 2 beginning with verse 5 to 11. All right? So if you have your Bibles, I'm reading in NIV version. Verse 5, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Everybody say, Christ Jesus. Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in the human likeness, and being found in the appearance as a man, he humbled himself. Everybody say humbled. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. May the Lord bless us in reading His Word. Amen? So I'm going to give you the main message at i-breakdown po natin yung binasa po natin na text. Okay? So here's our message this morning. If we are to let Christ shine, kung gusto natin magliwanag, di ba? May kanta pa nga, di ba? Sa secular, sabi nila, ikaw ang star ng Pasko. No? Ang star talaga, o dapat sikat, no? Ay walang iba kundi si Jesus. At dapat, ang star nagsishine, dapat si Jesus nagsishine ngayong Christmas. So if we are to celebrate our Christmas, paano ba natin mapagliliwanag? Paano ba magliliwanag si Kristo? No? Sa ating mga buhay, sa ating celebration. Now, this is our message. Our Christmas attitude must be Christ-like servanthood. If we want Christ to be exalted, to be magnified, gusto natin ang celebration natin ay maitaas at maparangalan si Kristo, then our Christmas attitude must be Christ-like servanthood. Sabi nga po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Our Christmas attitude
Yan, sabay-sabay yung may buhay. Okay, lagyan natin ng buhay. Sige, sabay-sabay tayo magbasa. 1, 2, 3, go! Amen. Yes, kung gusto po natin magliwanag si Kristo, our attitude about Christmas, every time we're celebrating Christmas, not just every December, kasi ang celebration po ng kapanganakan ng Panginoong Sus, hindi lang dapat sineselebrate tuwing December. We should be thankful for it every day of our lives. Araw-araw dapat nagpapasalamat tayo na meron tayong Savior because without Jesus Christ, lahat tayo maimpyerno. So ang greatest gift na natanggap mo ay hindi yung mug, hindi yung bimpo, hindi rin yung sombrero, o hindi yung laruan, o hindi yung cellphone nung Pasko. The greatest gift that you can ever receive is a Savior. Amen? So, okay lang. I understand kung hindi kayo maka-amen kasi baka maubo kayo. Di ba? Oh, okay lang yon kasi ako nauubo din ako. Okay? So, kung hindi kayo maka-amen, sabihin nyo, okay, may ganun kasi. Ayaw natin magkahawaan dito. Okay. So, dapat pala, ang attitude natin sa Christmas, hindi lang tayo ma-excite dahil may decorations, may food, may parties, may gifts. The main essence of Christmas, always remember, is about servanthood. It's about service. If there's one word that you need to be reminded today about Christmas, I want to remind you that Christmas is about serving. Kasi nakafocus tayo sa receiving. Ha? Yung mga bata, dapat bata pa lang tinuturuan yan. Christmas is about serving. It's about helping others, not receiving from others. Parang pag Pasko kasi excited tayong tumanggap ng tumanggap. But no, alam niyo ba, sa Pasko, dapat maging kagaya tayo ni Kristo, we are to serve. Christmas is all about servanthood, paglilingkod. Sabi mo sa katabi mo, servanthood. And this is what we must imitate if we want Christ to shine this Christmas. The right attitude this Christmas is a Christ-like servanthood. So our text today reveals to us Christ's incarnation, Christ's humiliation, and His exaltation. So tatlong bagay yung sinasabi dito ni Apostle Paul in the book of Philippians. Actually, he's trying to encourage the Philippian believers kasi nga meron silang disunity. Now, it's common, especially in our church, sometimes hindi tayo nag-agree sa isa't isa. Meron tayo mga disagreements. Tama po ba? No, magkakasama lang tayo sa isang building, pero hindi ibig sabihin lahat 100% nagkakasundo tayo. Meron tayong iba't ibang mga pananaw, iba't ibang mga opinion, and sometimes we will disagree with another. Minsan nagkakaroon ng tension, nagkakatampuhan, nagkakasamaan ng loob. Di ba? Siya ang gusto niya, ang handa sa Pasko, spaghetti sa Christmas party, ikaw gusto mo pansit, so nag-away kayo, hindi na lang kayo umattend pareho. Di ba? O yung iba gusto maglechon, yung iba naman ang gusto hipon, no? Yung iba naubusan ng ulam, nagtampo, hindi na nag-church, na nagkatampuhan sila, o lumipat ng church. So we don't want that. Ganon din si Paul. That's why in his church, he's trying to exhort to them at sinasabi niya, oh, you should have the same mind, you should be united. Dapat itrato mo na mas mahalaga yung kapwa mo kaysa sarili mo. Kailangan po, we need to understand, bilang mga Kristiyano, bilang mga followers of Christ, we must be like Christ. And Christ put the need of humanity, okay, inuna niya, He put first the need of humanity, He considered it more important than His own life. Amen? Kaya si Paul sinasabi na bilang mga Kristiyano, we are also to be like-minded. We are to have the same love. We have to have one mind, one spirit. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, this is chapter 2, verse 3. Rather, in humility, value others above yourselves. That's humility. Yan po ang humility. Yan po ang pagpapakumbaba.
yung pinapahalagahan mo yung ibang tao kaysa sa sarili mo. Pinapahalagahan mo yung mararamdaman niya, yung kanyang magiging kalagayan. In every decision na ginagawa mo, you value others more than yourself. Amen? At sabi pa dito, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. No, yung benefit ng ibang tao, dapat mas pinaprioritize mo yun. That's humility. At sabi na in verse 5 in our text, in your relationships with one another, have the same mindset. Everybody say mindset. We need to have the same mindset as Christ Jesus. And he goes on describing, and giving a definition, illustration of the kind of humility, the kind of servanthood na pinapakita ni Jesus. So ano ba yung humility na pinakita ni Jesus at saan natin nakita yon? We're going to look at verses 6 to 11 now. Okay? So it talks about Christ's incarnation, Christ's humiliation, and Christ's exaltation. So today we will look at Apostle Paul's letter to the Philippians. At again, sabi ko nga, we will have a theological study, but another, we will have a practical application ng ating pag-aaral ngayon. So let's talk about the incarnation of Christ. Basahin natin yung verses 5 to 6. Sabi dito, have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus. So ito daw attitude that he's going to describe, okay, humility. Again, let's say humility. Yan. Yang humility na yan, it must be possessed. It must be evident. We must have this attitude. This is the Christmas attitude. Amen? Sabi niya, which was also in Christ Jesus, who although he existed in the form of God, this is the humility of Christ, although he existed in the form of God, did not regard equality with God thing to be grasped. Pastor, what is incarnation? No, sorry, I wasn't able to write down the definition, but listen carefully. This is incarnation. Incarnation, pag sinabi po nating incarnation, ito po ay ang pre-existent Son of God, no, ang Diyos ay voluntarily assumed, okay, a human body. Kumbaga willingly, siya po ay nagkatawang tao. Ang tawag po doon, incarnation. Yung Diyos, spirito makapangyarihan siya. But he limited himself. Okay? He did not regard equality with God. So, yung human body, yung human nature, inassume niya yon, hindi niya po iniwan yung pagka-Diyos niya. Ha? Tandaan po natin ito. Hindi po, nung si Kristo ay nandito sa lupa, tao siya, 100%, but at the same time, He is 100% God. So, hindi siya 50% God, hindi rin siya 50% human. 100% God, 100% na tao. Okay? So, every time binabasa natin yung phrase na Christ Jesus was in the form of God, ang sinasabi po nito, unang-una, ito po ay patunay na si Kristo ay Diyos. He existed from all eternity as God. Hindi po ibig sabihin nito, kamukha niya ang Diyos, na ginagamit ng ibang mga interpretations, ng ibang mga tao dyan, at sinasabi nila, hindi naman siya Diyos, kamukha lang niya ang Diyos, o kawangis lang, o kagaya, no? Pero hindi siya Diyos. No, dito po sa text natin, it is an evidence, sinasabi po dito that Jesus is actually God. Kaya ka po, pag may nagsasabi sa inyo na si Kristo ay hindi Diyos, tumakbo na po kayo. Takbo, sabi mo sa katabi mo, takbo. Okay? Kasi sa Bible po, malinaw na sinasabi that Jesus was in the form of God. Okay? His very nature, yung kanyang posisyon, yung kanyang attribute, yung pagka-Diyos niya, Diyos talaga. Hindi po kagaya lang ng Diyos, hindi kamukha lang ng Diyos. Siya po ay Diyos. Jesus is God. Now what happened? He abandoned a sovereign position. According to Pastor John MacArthur, sabi niya po, iniwan niya po daw yung kanyang
sovereign position. Ibig sabihin, yung kanyang posisyon sa langit bilang Diyos. Yung kanyang posisyon. Okay? Hindi po nawala ang pagka-Diyos ni Kristo, yung kanyang posisyon lamang ang kanyang iniwan. Naintindihan po ba natin? Malinaw po ba yon? Yung kanyang attribute, yung kanyang nature, yung character niya, bago palikhain ng mundo, okay? Nandun pa rin yun. Ang iniwan niya po yung kanyang sovereign position. He existed in the form of God. And sabi, he did not regard equality with God a thing to be grasped or seized. So pinag-uusapan po natin ay si Jesus, and he is identified as having humility. At ang sabi po dito, he being the form of God. Pag sinabi po nating being, it denotes the person's essential nature, yung kanya pong essence, yung kanya pong pagka-Diyos, hindi po yun nababago. Hindi po yun naaalis. Okay? He possessed a nature as God. That's His being. That's His form. Hindi pag sinabing form of God, kumbaga, kinopya lang niya. Hindi. He is equal with God. So ito ay innate, ito ay unchangeable, ito ay unalterable essence. His nature is God. Kaya nga po, ang pangalan sa gospel, okay, His name was to be Emmanuel. Alam niyo po ba ibig sabihin ng Emmanuel? Ang ganda ng Emmanuel na pangalan. It means God with us. Kaya kapag may nagsabi again sa inyo na si Kristo ay hindi Diyos, anong gagawin nyo? Takbo. Sabi mo sa katabi mo, takbo. Jesus Christ is God because He is to be called Emmanuel. And Emmanuel is God with us. It means God, who is divine, dwelt with us. No? Ibig sabihin, ang Diyos na nasa langit, nagkatawang tao at nakasama natin dito sa lupa. It means Emmanuel. Pag sinabing El, it is a Hebrew word for God, yung El. Kaya Emmanuel. He is God and He will always be God. At kung mapapansin niyo po sa John chapter 5 verse 18. Actually, I've been watching a lot of videos na dinidebate nila yung pagiging Diyos ni Kristo. No, sinasabi na Jesus Christ is not God. But here's one great example in the scriptures na sinasabing si Jesus ay Diyos. John chapter 5 verse 18, makikita natin dyan na halos patayin at kinokondem po si Jesus dyan dahil galit na galit po yung mga Hudyo dahil sinasabi ni Jesus na siya ay equal sa Diyos. Paano nangyari yun? Basahin natin. For this reason, the Jews tried all the harder to kill Him. Okay, papatayin nila si Jesus. Not only was He breaking the Sabbath, but He was even calling God His own Father, making Himself equal with God. Ibig sabihin, pag every time na sa Bible, okay, tinatawag ni Jesus ang Diyos Ama na Father, sa mga Hudyo, ibig sabihin nun, sinasabi niyang, kapantay ko ang Diyos Ama, kapantay ko si Yahweh. So to call God His Father, He's trying to make Himself equal with God. And totoo naman po talaga. Talaga namang kapantay ni Jesus ang Diyos. Kaya nga galit na galit yung mga Hudyo at sinasabi nila, you're a blasphemer. No, wala kang kwenta. Dapat sa'yo i-crucify. Galit na galit sila. Okay? So it's not a mistake. It's actually Jesus claiming to be God. Claiming to be equal with God. Okay? So yung sinasabi dyan na He existed in the form of God, ito ay patunay lamang na si Jesus ay Diyos. Now that's one important point that we need to understand, that Jesus Christ is God. Amen? Naintindihan ba natin yon? Okay. So I hope you're taking notes. So yung sinasabi niya po, sabi niya, He did not, balik tayo sa text natin, sa verse 6, He did not consider or
although he existed in the form of God, he did not regard equality with God a thing to be grasped. Sa ibang interpretation, pwedeng ma-interpret yan na sinasabi diyan na ang equality with God, hindi niya kailangan kunin. Sa ibang translation, nabasa ko, he did not consider it robbery to be equal with God. Kumbaga, hindi niya kinakailangan nakawin yung posisyon, okay, yung glory, yung attribute, yung nature na kapantay ng Diyos. Now, if we were to read our Bibles, naalala nyo si Lucifer? Kilala nyo ba si Lucifer? Okay? Merong Lucifer, iba yung Lucifer na yun, ha? Si Lucifer, yung Lucifer talaga sa Bible. Si Lucifer, he was second in command. Siya ang pinakamataas na rango ng mga anghel. At alam natin that in the Bible, he tried to snatch, no? He tried to steal the position of God. Gusto niya nakawin ito dahil wala siya nito. Tama ba? Naintindihan natin? Wala si Lucifer ng posisyon ng hindi niya kapantayan Diyos, pero gusto niyang pantayan. He wanted to snatch the position. Pero si Jesus, sabi dito, hindi niya kinakailangan nakawin o hindi niya kailangan agawin sa Diyos ang posisyon na yon dahil equal siya sa Diyos. Dahil Diyos din po siya. At isa pang marahil, kaya nasabi ito ni Paul that he did not consider robbery to be equal with God. Ibig sabihin nun, handa niyang i-give up. No? He did not consider it to be something to be grasped o isang bagay na dapat hawakan o panghawakan. Ibig sabihin, sinasabi dito, it belonged to him, pero hindi ito isang bagay na hindi ko mabitawan. Kumbaga sinasabi dito, si Jesus, handa niyang bitawan ang kanyang posisyon bilang Diyos. Meron pong pagkakaiba, ang personal equality with God at positional equality with God. Now, let me explain this, okay? Para hindi tayo malito. Si Jesus, yung kanyang personal equality, yung kanyang nature, yung kanyang pagka-Diyos, hindi yun nawala. Hindi niya yun iniwan nung napunta siya dito sa lupa. Pero yung kanyang positional equality with God, dahil nasa langit siya at nagkatawang tao siya, bumaba siya dito sa lupa, yung kanyang posisyon, okay, binitawan niya. Pero yung kanyang pagka-Diyos, dala-dala niya po yun. Okay? So, masasabi natin that Jesus was willing to give up his position as equal with God. So that's incarnation. Okay? Yung nagkatawang tao si Jesus, ang tawag po doon incarnation. Everybody say incarnation. Now, as Christians, every time we're celebrating Christmas, you need to understand, ano ba ang incarnation of Christ? Yung pagkakatawang tao ni Kristo. Okay? So, hindi siya tao lang, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Malalaman natin sa pagpapatuloy, yung pangalawang bagay na nangyari. We will understand all the more what happened and bakit mahalaga ang incarnation. Okay? So, let's talk about humiliation of Christ. Okay? So, nag-incarnate, nagkatawan tao, but at the same time, sabi ng verse 7, yung kanyang pagkakatawan tao, He emptied Himself. He made Himself nothing. Sa NASB, tingnan natin. Sabi diyan, He emptied Himself, taking the form of a bondservant and being made in the likeness of men. Verse 8, being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. So, dahil siya po ay willing, okay, He's willing to give up His position bilang Diyos, ang ginawa niya po, He emptied Himself. And this is a powerful statement. Pag sinabi pong emptied Himself or empty, ang Greek verb po dito, ibig sabihin po, to pour out. Ibig sabihin, ibuhos, itaktak hanggang sa wala nang matira. Okay? So just exactly, kagaya nung pagka inuubos mo yung laman ng bote, tinataktak mo hanggang wala nang natira, ganun din ang nangyari kay Kristo. Kumbaga parang
He emptied Himself. Walang natira. No, wala siyang tinira. Pero ang tanong, ano yung inalis niya? What did He empty Himself? Sabi ng iba, dahil sinabi daw na, yan, sabi dyan sa verse 7, sabi sa verse 7, He emptied Himself. Diyan nila kinukuha yung interpretation na, kita mo, hindi siya Diyos kasi He emptied Himself. May mga mag-i-interpret niya, may mga magsasabi sa inyo na si Kristo ay hindi Diyos kasi empty siya. No? Inalis niya yung kanyang pagiging Diyos. Pero hindi po sinabi na inalis niya ang kanyang pagiging Diyos. He emptied Himself not of His divinity. Hindi niyo pwedeng alisin yun kasi yun ang pagka-Diyos niya. Paano niya hihiwalay ang kanyang sarili? Hindi niya pwedeng alisin ang kanyang nature, ang kanyang essence. So mga kapatid, nung sinabi po ng Bible that Jesus Christ emptied Himself, hindi po niya inalis ang pagka-Diyos niya. Hindi niya po give up ang kanyang nature at attributes bilang Diyos. So ibig sabihin, nung nandito po siya sa lupa, omniscient pa rin siya, omnipresent pa rin siya, omnipotent pa rin siya. Pag sinabing omniscient, all-knowing, alam niya lahat. Kaya nga niya nababasa yung puso ni Nicodemus. Alam niya yung puso ni Judas. Alam niya, sabi niya, one of you will betray me. Sabi niya kay Peter, i-deny mo ako 3 times. But alam ni Jesus yon because He is all-knowing. So therefore, ibig sabihin, nandun pa rin yung kanyang pagka-Diyos. He is also omnipresent. Yung presence niya, kahit saan nandoon pa rin. Omnipotent pa rin siya. Makikita natin yung kanyang kapangyarihan. Wala siyang hindi kayang gawin. So He's still God when He came into this world. So ano ang give up niya? Ano ang inempty niya sa kanyang sarili? Well, sinasabi po na New Testament, nilalatag po sa atin, napakaganda. Okay? John chapter 17, verses 4 to 5. Ito po yung inempty. Ito po yung essence nun. Sabi ni Jesus sa Diyos, sabi niya sa Ama, I glorified you on the earth, having accomplished the work which you have given me to do. Sabi niya, naparangalan na kita. Ito naman, ito hinihingi niya. Verse 5, Now, Father, glorify me together with yourself with the glory which I had with you before the world was. Hinihingi niya ulit yung glory ng Diyos Ama. Sabi niya, yung glory na meron ako nung bago pa man likhain ng mundo. Dahil si Kristo po, hindi lang naman siya nag-exist nung New Testament. Si Jesus Christ ay Diyos. At pag sinabi po natin siya ay Diyos, wala po siyang simula, wala rin siyang katapusan. Ibig sabihin, sa simula't simula, si Kristo nando na. Ang tawag po doon, pre-existent. Okay? Hindi po create si Jesus, wala pong lumikha sa Kanya, although siya ay lumabas sa sinapupunan ni Maria, pero si Kristo po ay hindi nilikha ng Diyos. Hindi po siya hindi siya God-made, hindi siya galing sa alabok. No, hindi po siya create. Dumaan lang siya sa proseso, pinadaan lang siya sa proseso ng pagiging tao. Na 9 na buwan, dinala din sa sinapupunan ni Maria. Pero hindi po nagkaroon ng intercourse si Maria. Kaya nga siya po ay tinawag na virgin birth, no? Ang tawag po doon ay isang himala, no? So si Jesus po hindi po nawala yung kanyang attribute, yung kanyang nature, yung kanyang pagka-Diyos. Ang nawala po yung glory ng Diyos. Sabi niya, Father, give me back the glory I had with you before the world began. Ibig sabihin, kung babalik tayo sa text natin sa verse 7, He emptied Himself of His glory. Ang inalis niya sa kanyang sarili, hindi yung kanyang pagka-Diyos, kundi yung glory niya bilang Diyos. Naintindihan po ba natin? Yung kanyang divine glory. Kaya po, pansinin nyo, pagdating ni Kristo dito, tinanggap ba siya ng mga tao? Ano ginawa sa kanya? Pinagbintangan pa siya, no? Papatayin siya. Isipin mo, Diyos bumaba dito sa lupa. Hindi nila alam yon kasi hindi nila nakikita yung glory ni Christ. The glory of Jesus was hidden in the eyes
of the people, in the eyes of the world. Ibig sabihin, yung sinasabing He emptied Himself, inalis niya po, sinet aside niya po yung kanyang glory, yung kanyang honor, yung kanyang positional equality with God. He veiled the glory of His deity in a body of human flesh. Naging empty siya, sabi diyan, but He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in the human likeness. Kaya po nawala yung glory niya at hindi na ito nakita ng mga tao kasi nga po nagkatawang tao siya. So yung glory ng Diyos kay Kristo, no? Hindi yon makita ng mga tao because He was in the body of human flesh. According to Isaiah chapter 53, there was no beauty in Him that men would desire Him. Kaya po, He was despised. Hindi siya pinaniniwalaan ng mga tao. Hindi lahat naniniwala sa claim niya na siya ay equal with God. Hanggang ngayon naman, di ba, ang dami mga religion na nire-reject si Jesus. Amen? Nire-reject si Jesus bilang Diyos, bilang Savior. They only see Him as a prophet. Siya ay teacher lang. Sinugo lang din. Pero hindi daw po siya Diyos. It's because, nung si Kristo po ay narito, wala po, empty po ang glory of God. He emptied Himself of His glory. So He was rejected, He was despised, hindi po siya tinanggap ng tao dito. And we know that in the New Testament, He was hated, He was treated with evil, talagang ginawan siya ng masama ng mga tao. Isipin mo, gagawin mo sa Diyos yun? Yung ginawa ng mga Roman soldier sa Kanya, yung ginawa ni Judas, yung ginawa ng mga tao, dinuruan siya, sinuntok, binugbog, nilagyan ng koronang tinik, pinahirapan, pinako sa krus. Hindi ka ba matatakot kung alam mong Diyos yung pinako mo? Kung kayo kaya, alam nyo, yung tao na nasa nakaharap nyo ay Diyos, kaya mo bang gawan siya ng masama? Hindi ba matatakot tayo? Tama ba? Kung si Jesus kaharap mo at alam mong siya ay Diyos, matatakot ka. In an instant, kaya kanyang patayin. Kaya niyang padala ang kanyang mga anghel para ipapatay ka. Baka nga pitikin ka lang ng anghel sa ilong, tulog ka na. Alam natin, in the Old Testament, napakarami. Humahawak lang sa Ark of the Covenant, namamatay. Nagkamali lang ng hinandog na insenso, sinunog ng Diyos. Si Ananias at Sapphira, nagsinungaling, bigla na lang bumulagta, namatay. Ibig sabihin ng Diyos, makapangyarihan. Ngayon, itong mga tao na to na nagpako kay Kristo, na dinuraduraan si Kristo, binastos si Kristo, winalanghiya si Kristo, binugbog si Kristo, itong mga tao to hindi nila nakikita yung glory ng pagiging Diyos ni Kristo. So He gave up His honor, He gave up His riches. Kaya nga po sabi ng 2 Corinthians chapter 8 verse 9, He was rich, but for our sakes, He became poor. Ano ibig sabihin niyan? Walang pera si Jesus? Hindi. Ang tinutukoy dyan, na si Jesus Christ ay rich, pero sa ating kapakanan, para sa atin, naging mahirap siya. Ano ibig sabihin nun? Ang yaman niya sa langit, ginto lahat sa langit, lahat ng kailangan niya nasa langit, bumaba pa siya dito sa lupa. Yun yung ibig sabihin na si Jesus ay naging mahirap. Pero hindi ibig sabihin wala siyang pera. Pero yung kanyang pagbaba dito sa lupa, okay, He came down. Saan siya tumira? Sa isang village, sa streets, kung saan nakatira ang mga tao na halos, kung ikukumpara mo sa buhay sa langit, walang-wala. Dito sa lupa, punong-puno ng alikabok, punong-puno ng sakit, punong-puno ng kahirapan. Pero kumpara mo sa langit, limitless ang heavenly treasures. Incomprehensible. Ang sabi ng Bible, no eye has seen, no ear has heard. No mind has imagined what God has prepared para sa atin sa langit. Wala pa. Kung nakita mo na ang pinakamagandang bagay dito sa lupa, wala pa yon. Basura yon pagdating sa langit.
Yung pinakamahal na cellphone dito sa lupa, yung pinakamahal na bahay, sa langit, walang kwenta yun. Walang value yun. Kumpara mo sa mga bagay sa langit. That's why Jesus became poor. So that you, through His poverty, might become rich. So coming in the likeness of man, God emptied Himself. Ito palang humiliation na sa Kanya. Ibig sabihin, nakakahiya na. Isang malaking kahihiyan. Kasi inempty niya ang kanyang sarili. Na tayo po, nung tayo ay panganak dito sa lupa, we do not empty ourselves by being born into this world. Nung pinanganak ka bilang tao, hindi mo na kailangan i-empty ang sarili mo. Pero dahil si Kristo ay Diyos at siya ay galing sa langit at siya ay Diyos na makapangyarihan, yung siya ay may panganak bilang tao, napakababang posisyon nun. Diyos yun eh. Kinailangan niya i-empty ang kanyang sarili, okay, para lang siya ay maipanganak bilang tao. That is emptying of Himself, and only God could do it. He took the form of a slave, a bond servant, sabi ng text natin. So, ibig sabihin, imbis na yung kanyang posisyon bilang Diyos, hindi, ang kinuha niyang posisyon, yung pagiging alipin. Okay? He literally became a slave. Nung siya po ay nagkatawang tao, siya po ay nagkaroon ng katawang lupa, he became a slave. He is a slave of God. He is a slave of sinners. Siya po ay alipin ng Diyos. At masasabi natin, alipin din ang lahat ng makasalanan. Dahil inalay niya ang kanyang buhay para sa lahat ng taong makasalanan upang masunod ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng Luke chapter 22 verse 27, the Son of Man, sabi, I am in the midst of you as one who serves. Ito yung sinasabi that the Son of Man came not to be served, but to serve. At paano po siya naging servant? Paano siya naging slave? Inalay niya po ang kanyang buhay. Yung kanya pong pag-aalay ng buhay, hindi lang po siya nagporma na parang isang alipin, hindi lang siya basta parang ginaya lang o nag-costume lang ng pagiging alipin. Okay? Ang ginawa niya po is that he gave his life, okay? He took the attribute, he took the position of a slave. Hindi po siya nagporma o nag-costume lang na bilang alipin, nagpakaalipin siya. Nagpaalipin siya kanino? Sa mga taong makasalanan. Ganon ang humility ni Jesus. Isipin mo, yung mga tao na yun, pwede niyang patayin yun lahat. In an instant. Pwede niyang kunin ang buhay. Sa kanya galing ang buhay ng mga taong umaalipusta sa kanya. Yung mga sundalo na nagpako sa kanya, pumatay sa kanya at nagpahirap sa kanya, siya nagbigay ng buhay doon. At anytime, pwede niyang bawiin yun. Tandaan po natin, ganun ang Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa atin, anytime pwede niyang bawiin. Kaya yung Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, kung iisipin mo mabuti, binigyan kanya ng buhay, yung mga tao binigyan niya ng buhay, tapos yung mga tao, yung pampumatay sa kanya. Grabing humility yun. Pinayagan ng Ama yun. Pinayagan niya mangyari yun because of His service. Because of His humility. Amen? Ito po yung ibig sabihin ng slave. Pag sinabi po nating slave, wala kang karapatan. Ang isang alipin, inaalis niya ang kanyang karapatan. Diba? Yung mga kabataan ngayon, hilig ipaglaban yung karapatan. Karapatan namin. No? Dapat hindi kami pinagsasalitaan, hindi maganda, papatulpo namin kayo. Diba? Alam na namin, woke na kami ngayon. Yung mga Gen Z, diba? Yung kanilang karapatan, hindi mo na, toxic trait yan, ma. Diba? Gumagano na yung mga kabataan ngayon. Huwag mo kaming gaganyanin, ma. Alam ko na yan. Nabasa ko na yan sa book namin, ma. Hindi maganda yan. Baguhin mo yan, ma. Bagbago ka, ma. Diba? Pinagagalitan na yung magulang, diba? Alam namin yung rights namin.
Anong ginawa ng ibang mga kabataan? Tinakwil yung magulang. Bakit? Kasi hindi gusto yung binotong presidente. Ano ba naman yan? Tinakwil yung nanay, tinakwil yung magulang, lumalaban sa magulang, hindi na ginagalang ang magulang kasi meron silang karapatan. O iba naman, may karapatan talaga, halos ipaglaban ng karapatan, halos hindi mabitaw-bitawan ng karapatan. Hindi, karapatan ko to. Tama ako. Pag nasa tama ka, huwag ka matakot. Di ba? Gumaganyan pa. Paglaban mo hanggang kamatayan. Pero si Kristo, alam niyo po, He took the form of a slave. Sa kanyang pagpapakumbaba, give up niya ang kanyang karapatan. Para sa'yo. Bilang alipin, wala siyang karapatan na sundin ang kanyang kagustuhan. He was in total submission to the will of the Father. Kaya nga nung siya ay nagpipray, nandun siya sa prayer garden, sa Garden of Gethsemane, habang siya nagpipray, sabi niya, Lord, alisin niyo na po yung suffering na ito. Yung sorrow na nararamdaman ko, yung takot, Lord, yung mangyayari ngayon, Lord, baka parang hindi ko na kinakaya, Lord, alisin mo na to. Kung ako lang, Lord, ayoko nito eh. Ayoko ipako ako sa krus eh. Lord, ayoko eh. Pero Lord, not my will, but yours be done. That's humility. Give up niya ang kanyang sariling karapatan. Para sa atin. Para mapaglingkuran niya tayo. Isipin mo, Diyos, pinaglingkuran ka. Tapos pag Pasko, hindi mo man lang mapasalamatan ng Diyos. Diyos, nagpaalipin sa'yo. Ang Diyos, nag-alay ng buhay. Give up niya yung kanyang karapatan bilang Diyos, yung kanyang posisyon, yung kanyang glory bilang Diyos. Para sa'yo, nagkatawang tao siya. At anong sinusukli natin na pasasalamat at pagpupuri tuwing Pasko? Isang beses na nga lang sa isang taon. Paano tayo mag-celebrate ng Pasko? Nagsasama-sama ba tayo bilang pamilya, nagpapasalamat, nagpupuri tayo sa Diyos? O kinakalimutan natin, nakafocus tayo, ready na kayo, magbihis na kayo. Bakit magpipray tayo, mag-attend tayo church? Hindi, mamamasko ka, anak. Diba? Yun ang focus ng mga ngayon, ng mga magulang. Di, para makandami tayo, nak. Punta natin ninong mo doon sa Mindanao. Sasakay tayo ngayon doon ng barko. O doon tayo sa ninong mo sa Bulacan. Grabe, no? Nagronda ng mga aginaldo. Pero nakalimutan na magpasalamat sa Diyos. No? Imbis na hanapin si Kristo, hinanap si ninong, si ninang. Hindi po masama yan, hindi masama magbigayan, hindi masama yung magregaluhan. Pero tandaan po natin, merong isang Diyos na nagbigay ng pinakamataas na value o pinakamalaking regalo. At yun ay ang Diyos. Inalay niya ang kanyang anak, give up niya yung kanyang karapatan para sa'yo. Nagpaalipin siya para sa'yo. Amen? So Jesus Christ humiliated Himself. He humbled Himself. And let's also remind ourselves, hindi po si Jesus nabuhay dito sa mundo na may, alam niyo yun, yung mga nakikita niyo sa painting, yung may mga halo dito sa ulo, may mga, di ba, nakikita niya sa mga picture ni Jesus dito daw. Yung picture daw ni Jesus, meron daw bilog dito sa ulo. Ewan ko kung ano yun. Wala po siyang ganon. At wala din siya yung nagliliwanag dito na pag ganyan. Yung may dyan, may bilog dyan na dilaw na gold daw na lumiliwanag, lumilitaw-litaw. At naglalakad siya, mayroon siyang ganun-ganun dito. Walang ganun si Jesus, tapos mayroong bilog dyan. Hindi po siya nagliliwanag, wala siyang aura, hindi siya nagsusuper saiyan o anumang iniisip ninyo. Hindi po siya lumulutang at sabi niya, ay Pedro, hindi siya gumaganon. Normal na tao po siya. Tingnan mo yung katabi mo. Yan, ganyan. Naglalaba din yun, nadudumihan yung damit niya, nagugutom, yung paa niya, naglalakad ng normal po na tao. Naging tao po siya. Okay? Ang salita niya pantao, hindi siya yung may echo. Hindi siya ganun magsalita.
Pedro. Hindi siya ganun magsalita. Normal siya makipag-usap sa mga tao. Kaya pag nangangaral siya, walang echo yun. Walang hindi boses ng Diyos. Boses ng tao talaga. Kaya nga, hindi siya, kung ganun-ganun lang din pala ganun sa mga aral, talaga magugulat yung mga tao, ba't ganun may echo? Ganito kayo dapat manalangin. Ngin. Walang ganun. Walang effects. Walang special effects si Jesus na nandito sa lupa. He emptied Himself of all His glory. Kapag nakita mo siya, hindi mo siya mapagkakamalang Diyos. Ito yung Diyos, grabe. Bakit? May bilog dito. Yan yung Diyos. Bakit? Nagliliwanag siya. Wala. Noong time na nandito po si Kristo, hindi po siya nagsa-stand out. Kagaya ng mga nakikita nyo sa painting na nando siya sa Last Supper, tapos lahat walang kulay, tapos si Jesus lang yung may kulay. Parang gano'n. Hindi gano'n. Okay? Kung ano yung tsura ng mga tao nung panahon ni Jesus, gano'n na gano'n din. Normal na tao. He was 100% man and He was 100% God. So, hindi ko alam kung saan nila pinagkukuha yung mga picture ni Jesus at ano yung mga naisip nila, ba't nilagyan nila ng bilog sa ulo si Jesus. Hindi ko alam kung ano yung aquarium ba yun o nilagyan nila ng bilog dito or what. Wala siyang koronang suot. Hindi siya naka-robe na pula. No? Hindi siya yung nakikita nyo sa mga santo, sa mga nakikita nyo mga nakapako sa krus o nagpapasa ng krus. Ang ganda-ganda ng robe, ang kinang-kinang. Di ba? Pulang-pula, ang ganda. Hindi, normal po. He humbled Himself. Binaba ng Diyos ang sarili niya para maabot tayong mga makasalanang lubog sa karumihan. Walang hindi kayang gawin ng Diyos para sa ating mga kaluluwa. That's why He humbled Himself, verse 8, by becoming obedient to the point of death. Even death on the cross. Kita mo, yung kanyang obedience, yung kanyang humility, ang naging kapalit, buhay. He obeyed to the end. Death by crucifixion is the most shameful form of execution. Pwede natin ito may kumpara sa electric chair, sa pagbibitay. No? Familiar ba kayo dyan? O yung gas chamber, no? Yung pagpatay sa mga kriminal. Ito ang kamatayang reserved para lang po sa mga mamamatay tao, sa mga murderers. Yung crucifixion ay ginagawa lang po sa mga convicted murderers, convicted criminals. Okay? At hindi ko ma-imagine, isipin niyo mabuti, yung kamatayan na naka-reserve lamang para sa mga mamamatay tao, ay ni-reserve nila para kay Jesus. Pwede naman siguro na, anong bang ginawa sa kanya? Nagkasakit na lang siya? Or pwede naman siguro yung kamatayan ni Jesus, natural death na lang, namatay ng katandaan? O accidental death, nahulog sa bangin? Pero bakit kinailangan pa yung kanyang kamatayan ay kahiya-hiya? Sa krus. Isipin niyo po ito. Ang lumikha sa tao, naging tao. Ang pinagmula ng buhay ng lahat, namatay. Para kanino? Sa mga tulad natin, sa mga tao na kagaya natin na hindi naman karapat-dapat na nilalang. Tayo na walang ibang ginawa kundi kasamaan, ay tumanggap. Wala tayong ibang tinanggap sa Diyos kundi kabutihan. Yan ang Pasko. Yan ang totoong Pasko. Yung grace, yung pag-ibig, yung mercy ng Diyos sa buhay nating lahat. Amen? That's how you celebrate Christmas. You remind yourself every day that it's about Jesus Christ, my Savior, who offered His life. Yan po ang Christmas. And thirdly, exaltation of Christ. Ito po yung pagiging servant ni Jesus.
It's not just about His incarnation, yung kanyang humiliation, but also, He was exalted. Sabi ng verse 9, "For this reason also God highly exalted Him and bestowed on Him the name which is above every name. So that at the name of Jesus, every knee will bow of those who are in heaven, on earth, and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father." Kaya sabi niya, dahil dito sa mga ito, because He humbled Himself, because He humiliated Himself, dahil nagkatawan tao siya, dahil binaba niya ang kanyang sarili, kinalimutan niya ang kanyang karapatan, siya ay nagkatawan tao, He took the form of a slave, nagpaalipin siya sa Diyos, nagpaalipin siya sa mga taong makasalanan na hindi man karapat-dapat, inalay niya ang kanyang buhay. Dahil dito, sa humility ni Christ, dahil sa kanyang pagpapakababa, inangat siya ng Diyos. God exalted Him because of His submission, because of His humiliation, because of His obedience to death, even death on the cross, because He perfectly obeyed the Father. He accomplished redemption. Napagtagumpayan niya po ang kamatayan, namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. God highly exalted Him. God raised Him from the dead. And sinasabi po sa New Testament na binuhay po siya ng Diyos. God raised Him from the dead as a sign of God. As a sign of God being satisfied over His death. Ibig sabihin, sinasabi ng Diyos, kaya siya muling binuhay, anak, yung kamatayan mo, sapat na para mabayaran ang utang ng lahat ng tao sa akin. Para mapagbayaran ang kasalanan ng lahat ng tao sa akin. Yung kasalanan ng bawat isa sa atin na narito at lahat ng mga nanonood at lahat ng tao sa buong mundo, binayaran yun lahat ni Kristo. Sinalo niya lahat para lang makalapit ka, makapasok ka sa langit. Kaya po siya binuhay ng Diyos. And God exalted Him to His own right hand at binigyan siya ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan. He gave the name of Jesus, the name that is above every name. He exalted the name of Jesus. In Hebrews chapter 1, verse 3, sinasabi po dyan, God, and He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature, and upholds all things by the word of His power. When He had made purification of sins, He sat down at the right hand of the majesty. Ibig sabihin, after po ng kanyang humiliation, ng kanyang pagpapakababa, inupo siya ng Diyos sa kanang kamay ng Ama. So this is the true meaning of Christmas. It's about humility of Christ that brought Him to exaltation. Ano pong tinuturo sa atin nito? Simple lang. Ngayong Pasko, tinuturuan tayo ng Diyos magpakumbaba. Bakit? Ang mga nagpapakumbaba, itinataas ng Diyos. Hindi mo kailangan magmalaki. Kami maraming handa. Selfie dito, selfie dyan. Kami maraming pera. Dami ko natanggap ngayong Pasko. Dami ko regalo. Hindi natin kailangan magpayabangan. Ngayong Pasko, ang pinakagusto ng Panginoon, maging servant tayo ng isa't isa. Maging handa tayong maglingkod sa isa't isa. Kung nakita mo, may kakulangan ng kapatid mo, may pangangailangan siya, paglingkuran mo siya, tulungan mo siya, alalayan mo siya. Magkaroon tayo ng humility at concern, i-consider natin ang pangangailangan ng ibang tao na mas mahalaga kaysa sa sarili nating pangangailangan. Upang sa gayon, tayo ng mga nagpapakababa at nagpaparaya at handang i-give up yung ating sariling karapatan. Hindi natin kailangan magpataasan, hindi natin kailangan magpagalingan. Kailangan natin magpakumbaba. Bakit? Mas maganda kapag ang Diyos mismo ang nagtaas sa'yo. Kapatid, hindi mo kailangan itaas ang sarili mo. Hindi mo kailangan sabihin mas magaling ka sa Kanya. Wala kang dapat patunayan. Sumunod ka lang sa kalooban ng Diyos. Hayaan mo si Kristo ang ma-magnify. Hayaan mo si Kristo ang mag-glorify this Christmas season. So may we celebrate each year with this in mind.
that the Almighty God emptied Himself for you. He sacrificed Himself for you. He humbled Himself to die for you. Huwag po nating kalilimutan yon. At yun yung attitude na dapat nakadisplay din sa atin, nakikita din po sa atin. Ganito din dapat ang ating servanthood. Our Christmas attitude should be Christ-like servanthood. Ganito din dapat ang humility natin sa pakikitungo mo sa ibang tao. Yung attitude na handang maglingkod. Yung attitude na walang complaints, walang pagrereklamo kasi handa ka maglingkod eh. Ni minsan narinig niyo ba si Kristo nagreklamo? Wala. That's humility. Yung tayo nagsiserve na walang hinihinging kapalit, walang panunumbat, walang hinihinging bayad. Yung kahit hindi ka masuklian, hindi ka ma-appreciate, maglingkod ka sa Panginoon. Gawin mo yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. At yun ay ang magpakumbaba at maglingkod sa kapwa. Maglingkod sa Diyos. Sumunod tayo, maging obedient tayo, kaysa maging dominating tayo. Pakita natin yan sa pang-araw-araw nating buhay. Paano mo tinatrato yung cashier sa McDo? Paano mo tinatrato yung mga waiter sa restaurant? Yung mga janitor sa school ninyo? O yung mga tao na alam mo namang mas maliit sa'yo o mas mababa kaysa sa'yo, alam mo namang mas makapangyarihan ka, mas may authority ka, paano mo sila tinatrato? Paano mo sila pakitunguan? Meron bang humility? Paano ka magsalita sa mga mas mababa sa iyo? Paano ka magsalita sa mga disciple mo? Paano mo pagsalita ng mga members mo sa church? Paano mo pagsalita ng mga empleyado mo kung ikaw ay may negosyo? Paano mo sila tinatrato? Ipakita po natin yung same humility na meron si Jesus. Amen? Yung mga basurero, minamaliit mo ba sila? Pinagtatawanan mo ba sila? Yung mga tao na walang kakayanan na umangat sa buhay, pinagtatawanan mo ba? Yung mga nagbebenta ng kung ano-ano, yung mga nag-aalok sa'yo, yung mga tao dyan na alam mong mas mababa ang status o kalagayan nila sa buhay, how do you treat them? How do we treat those who are beneath us? Here's one question for you. Are you here to serve or to be served? Andito ka ba para maglingkod? O para paglingkuran? Is your attitude like the world or like Jesus Christ? Mga kapatid, napakalinaw po ng example na sinet ni Jesus. At hindi na lang po sinet ito para sabihin na bahala kayo kung gayahin o hindi. Ito po ay panawagan sa lahat ng mga nais sumunod sa Kanya. Napakalinaw po. Tinatawag na tayong lahat. Ngayong Pasko, ito ay paalala sa atin na magpakumbaba. Ngayon kung nagmamatigas ka, nagmamataas ka, naging ma-pride kang tao, ito ang panahon. At pinapaalala sa iyo ngayon ng Diyos, anak, hindi bagay ang pride ngayong Christmas. Dahil ako binaba ko lahat para sa iyo. Wala kang karapatan na magmataas, magmalaki sa kapwa mo. Ang natitira na lamang po ay yung ating desisyon, yung ating commitment. Will you live out a Christ-like servanthood today? Will you commit yourself to serving others? Handa ka bang maglingkod sa kapwa? Magparaya, i-give up ang iyong sariling karapatan upang masunod ang kalooban ng Diyos. Let us bow our heads, let us pray. Heavenly Father, thank you, God, for your message, for reminding us of the great sacrifice. Thank you, Lord, for your mercy, your love. Thank you, Lord, dahil muli pinaalala mo sa amin that Christ is a must in Christmas. And when we talk about Christ, we are reminded of humility. We are reminded of His servanthood, of His humble service. Yung kanyang pagiging alipin, yung kanyang pagsunod, yung kanyang pagpapakababa, Panginoon, upang maabot kami na hindi naman karapat-dapat. Panginoon, salamat dahil muli naging sariwa sa amin ang ginawang pag-aalay ng buhay ng aming Panginoong Jesucristo.
Lord, hayaan niyo po na hindi lang tuwing Pasko namin siya maalala. Araw-araw ng aming buhay, maging mapagpasalamat kami. At bilang pasasalamat, kami rin po ay maging mapagpakumbaba at magkaroon ng puso na handang maglingkod sa kapwa. Panginoon, salamat. Patuloy ka po maparangalan sa aming buhay, sa aming simbahan, sa aming araw-araw na pamumuhay, sa aming negosyo, sa aming pagtatrabaho, pag-aaral, sa buong pamilya namin, Panginoon. Ikaw ang maparangalan. Ikaw ang makita. Ikaw ang maitaas. Salamat, Panginoon. Sa iyo po ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.